Mga kabida, isang magandang oras po sa ating lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, magandang pag-usapan po, mga kabida, ito hong bagong order po ng Pangulo, na i-release po mga kabida, ito hong 1.307 trillion pesos po, bilang rehabilitation fund daw, mga kabida, para sa Cebu. Okay, napakalaking pera po ito, mga kabida. Ang dami hong diskumpiyado ho dito, okay? Para bang ayaw ho nilang magtiwala po, Ito hong pera na i-release po ng gobyerno mga kabida para ho sa Cebu, baka naman daw hindi daw makaabot ito sa mga tao sa Cebu, po, mga kabida. Baka naman daw nakawin na naman daw ito. Iba talaga pag mayroon pong stigma, mga kabida. Lahat na lang na action po ng gobyerno may mga pagdududa po, mga kabida. Ito, papasahin ko lang po, ito hong post po ni Miss Zoe Deviev, every other day, mga kabida. Okay? Yung post niya ay post po ng The Philippine Star. Okay? Ito yung kanyang caption, may nanakawin na naman sila, mga kabida. Yung post po ng The Philippine Star, ito, babasahin ko lang po. Just in, Communication Undersecretary Claire Castro says, President Marcos orders the release of 1.307 trillion pesos to fund the rehabilitation efforts amid the devastation of Typhoon Tino. Ayan. Ito po, mga kabida. Ito, hindi po natin masisisi po ang taong bayan, na meron po mga pagdududa ho dito sa gagawing pagpapalabas po ng pondo, ng gobyerno, mga kabida. Although, ito, saludo po ako dito kay Pangulong Marcos, kasi, yun nga inutos po niya na ilabas itong rehabilitation fund, para ho sa Cebu. Ito, dapat po, mga kabida, nararapat po ito para sa kanila na magkakaroon po mga kabida ng at least man lang rehabilitation sa mga nangyari ho sa Cebu kasi kung tutuusin po, napakalaki yung damage po, dulot po ng bagyo at saka pagbaha po mga kabida sa Cebu. Kaso lang po, yun nga may pagdududa po, na baka naman po, hindi po mapunta lahat po mga kabida doon po sa mga kababayan po natin sa Cebu. Dahil baka naman po, meron naman pong magnanakaw ho sa perang ito, mga kabida. Hindi po maiwasan yung mga pagdududa kasi nangyari na po yan, Okay? Yun ngang mga proyekto po, ng gobyerno, harap-harapan pong ninakaw po, mga kabida ng mga walang kwentang mga opisyal po, sa ating pamahalaan po, mga kabida. Kaya hindi po imposible na baka mangyari na naman po dito ho sa 1.307 trillion pesos po. Okay? Now, ang gusto ko lang po malaman, paano ho gagamitin ito hong pera? Pag sinasabi kasing rehabilitation, so most likely, may construction yan. Okay? Aside ho, dun ho sa pagbigay ho ng tulong para makabangon ito hong mga kababayan po natin sa Cebu, mga kabida. May construction yan. Most likely, magpapatayo po ng mga kabahayan, doon po sa mga residente na nawalan po ng bahay, mga kabida, Okay? Mantakin nyo, ang laki po ng pera na yan, 1.307 trillion pesos po. Okay? So, dapat po, bantayan po ng taong bayan yung pera na yan, mga kabida, para po siguradong kuha yung purpose po, Hindi ho ma-defeat ang purpose po mga kabida, kundi talagang mapunta doon po sa purpose po niya, kung bakit inilaan po yung pondo na yon, mga kabida. Okay? Dapat tayo po mga Pilipino, magmatsyag na po, sa bawat release po ng pera mula sa gobyerno. Kasi atin yan People's money yan, mga kabida. So dapat all accounted for, lahat ng binayad po natin, na pera para sa gobyerno po. Okay? Ito ngang si, Dennis Trillo,
parang meron pong pagsisisi po doon ho sa kanyang binayad na buwis, mga kabida. Ano bang sinabi po ni Dennis Trillo, no? Mga kabida, ang sabi niya dito, actually, courtesy na lang po natin to sa ang balita ngayon, ano po, mga kabida, ano? Sana dinonate na lang natin yung mga binayad nating tax, Dennis Trillo, sa kalamidad sa Visayas. Parang nagsisisi po siya, no, mga kabida, na bakit nagbayad pa siya ng buwis. Sana dinonate na lang po niya doon ho sa Cebu, mga kabida, no? Okay? Parang ganun no? Lahat na lang pong action na gagawin po ng gobyerno pertaining to money, meron na pong mga pagdududa po mula sa ating mga kababayan po, mga kabida. Kaya itong 1.307 trillion pesos po, mga kabida, sana, dasal po natin to, ano? Mapunta lahat ito, mga kabida, doon po sa mga nabiktima ho, ano? Sa sakuna, dyan po sa Cebu. Hindi po mapunta doon ho sa mga bulsa po ng mga tiwaling opisyal po ng ating pamahalaan po, mga kabida. Ano? Okay. Kaya nga siguro wala hong tulong na dumating mula sa ibang bansa na kadalasan po may mga ganung pong mga tulong po ano na dumating dahil sa mga sakuna po sa Pilipinas. Sa mga nagdaang mga sakuna po, may mga ganun ano? Hindi po naging zero po ang Pilipinas, mga kabida, pagdating ho sa tulong, ano? Mula sa ibang global institutions po, mga kabida. Kaso ngayon, wala na po Simula nung nangyari ang lindol sa Cebu, sa Davao Occidental, at ngayon, sa Cebu na naman, mga kabida, wala hong tulong. Baka naman po, ayaw ho ng mga institusyong ito, ano, na maglabas po ng pera, magbigay po ng tulong, kasi baka naman po, hindi po mapunta po doon ho sa kanilang beneficiaries po, ano, itong tulong na ibibigay po nila, mga kabida. So, meron na talagang pagdududa, ano? May stigma na talaga, ano po, mga kabida. Yun ang hindi po maganda. Okay? Pag meron pong stigma po, mga kabida, katulad po ng pagnanakaw, ano, yun yung hindi po magandang impresyon, imahe po ng Pilipinas. Okay? Dahil ho sa talamak na korupsyon na hanggang ngayon wala pa pong nananagot po, mga kabida, wala pa pong kinasuhan, puro lang po rekomendasyon, ano? Okay? Yung sinasabi po nilang by December daw, may makukulong na daw, may magpasko na daw sa kulungan, ano? Abangan po natin yan kung magkakatotoo po yan. Yun yung sinabi po, ano, mga kabida, ni DPWH Secretary Vince Dizon, ano? By December, meron na raw makakasuhan at makukulong. Okay? Most likely, plunder yung ikakaso po Kasi ikukulong Kasi kung hindi po plunder, kung billable po yan, makakalabas yan, ano, mga kabida. Pero sa amount po, ano, na nawala mula sa gobyerno, ano, hindi po imposible na plunder po yung ikakaso po laban ho dito sa mga sangkot. Okay. Pero ang gusto lang po nating makikita po, mga kabida, no? Dapat kung meron man po silang kakasuhan ho dito, yung talagang totoong sangkot, ano? Hindi po mga dami, hindi po yung mga tao na although may partisipasyon, pero hindi talaga yung bida, ano? Yung bida talaga. Yun yung pinaka gusto po ng tao po, ano, na makulong. Yung bida, kung sino man po itong bida o ilan man po yung bida, no, mga kabida. Alright? Yun yung gusto po na makita po ng taong bayan na kakasuhan at makulong po, ano, mga kabida. Hindi lang po yung nasa DPWH, sino-sino pa yung mga ibang mga personalidad na hindi naman po talaga malawak yung kanilang partisipasyon ho dito. Kung meron man po silang benefit na nakuha po dito, pero kunti lang po, ano, kung ikukumpara po, mga kabida, doon po talaga sa mga may mga malalaking role na dito ho sa issue po ng corruption sa flood control projects. Ayan.
So, yun na po, ano? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ko dito, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.